So, it's settled then. Our company's grand ball will be on Saturday night at the Navarro's Hotel. I announced to the board members. Okay, I agree to that setup, Mr. Milana said, and the whole board members agrees to me. That's all for today. Meeting adjourned. Wika ko bago sila nag-alisan sa boardroom. How many meetings left do I have, Amanda? I asked to my wife/secretary. You only have one left. The meeting is with Mr. Bueno, and you will be meeting him on a cafe. Thomas Morato, sir. What time is it? I asked, as we reached my office. 2:30 p.m., sir, she answered as she followed me towards to my table. I look at my watch. 1:30 p.m. I have 1 hour before my meeting. I would like to have late lunch with my wife, I said. Then I look at her, and I saw my wife's cheeks blush. I really find it cute whenever she blush. So, are you asking me out on a late lunch date, Mr. Navarro? She teasingly asked, and I'm really happy that we can talk to each other like we're really husband and wife. We're always talking informal when we're together, and formal when we're around the board members, or when we're on a meeting. I think I am, Mrs. Navarro. Wika ko bago tumayo at hinapit ang bewang niya papalapit sa akin. Okay, so what I should answer then? She asked again as she stepped closer to me. You should answer me by yes or sure only, I said, then kissed her. Liam, baka may pumasok, reminded me, but I just ignore her. Answer me first, Mrs. Navarro. Yes, it's my pleasure to be your date, honey, sagot ni Amanda na nauutalang boses. And this is one of the reasons why I am happy, because I can already kiss her whenever I want without feeling awkward because we're both like it. But I still respect my wife, so we're not yet doing it, because I know my wife wasn't ready yet, and who am I to be her first, right? So we're just enjoying these moments with each other as our contract lives. Hey, Liam! I came back to my senses when Amanda suddenly pushed me away. I looked at her and she was looking at the door of my office. Nagmamadali din akong tumingin sa pinto at nakita ko si Chris na gulat na gulat. Sorry pare. Sad nito bago nagmamadaling sinara uli ang pinto. Sinulyapan ko si Amanda na namumula ang pisngi na tila hiyang-hiya. It's okay, wala na si Chris. So, Mrs. Navarro, would you mind to continue? What are we doing a while ago? I said. Then as always, she blushed again. Nakakahiya. Sad nito na tinakpan pa ng kamay ang mukha. It's okay. Si Chris lang naman yun. Wika ko bago muli siyang niyakap. Kahit na, nakakahiya pa rin. Wika nito na tila may iyak. Chris will understand. So, can we continue? What are we doing a while ago? I asked again with a smirk. Lock first the door, she said, and I immediately locked the door, and I returned to her very fast. You're quick, saad ni Amanda, pero hindi ko na napansin yon dahil muli ko siyang hinalikan sa mga labi at buong puso naman niya akong tinugon. Sa side ni Amanda, pauwi na kami ngayon sa condo galing sa restaurant kung saan kami nag-late lunch date. Ayaw na din niyang bumalik sa company dahil wala naman na daw siyang meeting at para naman makapagpahinga na kami. Napatingin ako kay Liam nang mag-ring ang kanyang phone. Pinasagot niya sa akin to dahil siya ang nag-drive. Ang mami niyang tumatawag. I pressed the answer button, pero in-speaker ko para malaman naman rin niya kung anong sasabihin ni Mommy. Hello, Ma? Bati ni Liam. Hi po, Mommy. Segunda ko naman. Hello, lovebirds. How are you both? Masayang sabi ni Mommy. We're fine, Ma. Actually, pauwi na kami sa condo dahil gusto ko na muna makapagpahinga kami ni Amanda from work at wala naman akong meeting, Liam said as he turned left. That's good to hear. Mabuti naman naisipan yung magpahinga muna kahit saglit. So, are we expecting a grandsons or granddaughters? Mommy snorted out, then laughed. At dahil doon namula ang aking mga pisngi. Shucks! Ilang beses na ba akong nag-blush since kanina sa office? Si Liam naman natahimik saglit pero nakabawi rin naman. Ma'am, we just want to enjoy first our time as a husband and wife. Sabi agad ni Liam at ako naman ay hindi ko alam ang sasabihin ko. Okay, I understand you both. By the way, we're going to have a dinner. Dumating na kasi si Emily at I don't want to be rude to her. Kaya kahit na may asawa ka na, welcome pa rin siya rito. So, me and your dad decided that kasama kayong dalawang mag-asawa sa gaganaping dinner later.
Mahabang litanya ni Mommy at napatingin naman ako kay Liam na ngayon ay nakatingin na sa akin. Okay ma, pupunta kami. Sagot agad ni Liam bago nagpaalam na sa ina. Huwag kang kabahan, biglang sabi ni Liam habang nakatuon na muli ang kanyang tingin sa daan. Aha? Tanong ko. Sabi ko huwag kang kabahan dahil sa mamayang dinner natin kasama sila Mom at si Emily. Sabi niya at hinawakan ang kamay ko. Napatingin lang ako sa kanya at tumango. Ngumiti lang siya, yung ngiting nakakawala ng kaba o takot. Yun yung ngiting ipinakita sa akin ni Liam. Binaling ko muna ang aking tingin sa may bintana dahil sa aking mga nag-uumapaw na palaisipan. Oo, kinakabahan ako dahil mamaya makikita ko ang babae na dapat magiging asawa ni Liam. At ang babae na kinakaayawan niya. Baka sakaling tumaas ang self-esteem ko kung makita kong mas maganda pala ako sa kanya. Kaya ako ang pinili niya. Pinili niya na maging peking asawa niya. Pero hindi lang dahil doon. Kinakabahan ako dahil baka mag-iba ang pakikitungo niya sa akin kung sakaling magkita ulit sila ng dati niyang naging fling. Oo, alam ko rin na naging fling niya ang magiging dapat niyang asawa. Ngunit ayaw niya rito dahil sa kakaibang babae si Emily. Pero walang makakapagsabi na hindi mawawala ang pagkaayaw niya rito. Bakit Amanda? Ano bang ikinababahala mo? Litanya ng aking isipan. Ang ikinababahala ko lang naman ay ang baka magising sa katotohanan si Liam at ang katotohanan na yon, dapat hindi pala ako naging asawa niya. Peking asawa, kundi si Emily na lang dapat. Yan ang ikinababahala ko. Dahil aminado ako na nagugustuhan ko na ang aking asawa. Dahil sa aking advance na pag-iisip na baka iwan na ako ni Liam at sumama na kay Emily. Kung ganun pala ang senaryo na naiisip ko, parang sumisikip ng aking puso. Nabalik ako sa realidad na pinagsaklop niya ang kanyang kamay sa aking kamay. Kaya napatingin ako sa kanya. Don't worry, sa tabi mo lang ako. Sabi niya na may halong sinseridad. Ngumiti lang ako sa kanya at sinabi sa aking isipan ang lahat ng gusto kong sabihin. Sana nasa tabi pa rin kita kahit makita mo muli si Emily. Papasok na kami ngayon sa garahe ng mansyon at alam ko at ramdam kong kinakabahan si Amanda. Pero ang hindi ko alam kung bakit siya kinakabahan. Baka siguro iniisip niya na aawayin siya ni Emily pag nagkita na sila. Pero hindi ako makakapayag na saktan ni Emily si Amanda dahil ako makakalaban niya. Huwag ka lang kabahan, okay? Hindi ko sasaktan ni Emily at kung saktan ka man niya, ako makakalaban niya. Sabi ko saka hinawakan ang kaniyang kamay. Tumango lang siya at ngumiti, pero yung ngiti niya ay pilit. Bakit ka kinakabahan? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Kinakabahan ako kasi... Kinakabahan ka kasi? Tanong muli ni Liam sa akin. Di ko alam kung aamin na ba ako na may gusto na ako sa kanya o ililihim muna sa kanya. Bumuntong hininga ko. Kasi baka galit sa akin si Emily dahil ako yung pinili mong pakasalan kahit peke lang at hindi siya. Pero pinili ko pa rin na hindi sabihin kay Liam ang aking nararamdaman. Huwag mong isipin yun, sabi niya sa ngumiti. Yung ngiti na naman niya na nagpapawala ng kaba. Okay, pinasigla ko ang boses ko at ngumiti na nang hindi pilit. Medyo gumana ang pakiramdam ko dahil sa kanyang sinabi. At kung saktan man ako ng Emily na yun, lalaban ako. Tara na, yaya ni Liam. Tumango ko saka kami ay bumaba na. Ma'am, nandito na kami. Sigaw ni Liam pagkapasok namin ng mansyon. Hello, lovebirds. I'm glad na nakapunta kayo. Masayang bati sa amin ni Mommy. Miss you, Mom. Salubong ni Liam at niyakap si Mommy. Miss you too, anak. Sagot naman ni Mommy. Bumaling siya sa akin. How are you, Amanda? Lalo kang gumaganda. Namulan na naman ang pisngi ko. Okay lang naman po ako. Kayo po? I'm doing fine. Nakangiti niyang sagot sa aking tanong at niyakap rin ako. I'm really happy na nakapag-settle down na si Liam. Sabi ni Mommy saka siya bumitaw sa yakap ko. Ngumiti lang ako kay Mommy at si Liam ay ngumiti lang rin. Tara na Mom, dinner na tayo. Si Daddy pala? Tanong ni Liam. Parating na raw siya at yung mga bisita natin parating na rin. So while the maids are preparing for our dinner, show your room to Amanda. Okay ma. Sagot agad ni Liam, saka kami umakyat sa second floor ng mansyon. First time ko makatapak sa second floor ng mansyon dahil hindi naman kami nagtatagal rito ni Liam. Dinner lang, tapos di na niya ako ililibot. Kaya ngayon lang mangyayari tong pagpunta ko sa kwarto niya.
Dito ang kwarto ko, tapos ito naman ang guest room. Tukoy ni Liam sa kulay blue na pinto na kanya palang kwarto at yung kulay puti naman ay guest room. Tumango lang ako. Pinihit na niya ang doorknob ng kanyang kwarto at namangha ako sa itsura ng kanyang kwarto. Blue ang dingding, pati na rin ang kisame at may mga drawings pa ng mga stars, moons at spaceships sa mga ito. Di ko pa pinapalitan dahil minsan lang naman ako dito saka sa kondo na ako lagi tumutuloy. Tukoy niya sa pintura at sa designs nito. Okay lang, di ko nga expected na ganito palang room mo dati. Puro toy cars na collection mo pa. Sabi ko sa kanya bago mo po sa paanan ng kama. Tumabi naman siya sa akin. I started collecting toy cars since I'm 3 years old. Until now. Sabi ni Liam na nakatingin sa kanyang malaking glass cabinet kung saan nakalagay ang kanyang mga collection na cars. Cool. Tangi ko na lang nasabi. Pero sino yung mas cool? Yung nagko-collect o yung collection? Natatawa niyang tanong at tumingin sa akin. Yung nagko-collect syempre. Sabi ko naman. Right answer, pakis nga. Sabi ni Liam bago ako hinalikan sa labi. At as usual, namula na naman ang aking pisngi. Isa pa, hirit pa niya saka na naman inangkin ang aking mga labi. Tumugon na ako ng halik at ikinawit ko ang aking mga kamay sa kanyang batok. Nagulat na lamang kami nang makarinig ng katok. Halos hindi kami makahinga nung humiwalay ang aming mga labi. Sir, ma'am, kain na po kayo. Nandito na po si Miss Emily at ang daddy niyo. Si Manang pala yung kumatok. Thanks, Manang. Sweet as always. Isa pa. Sabi ni Liam at hinalikan na naman ako pero smack na lang muli. At sa kanya ako inakay palabas ng kanyang kwarto. Napangiti na lang ako habang naglalakad kami patungong hagdanan. At habang kami ay bumababa, alam kong may nakatingin sa amin. Tiningnan ko si Liam. Ngumiti lang siya sa akin. Andito na pala ang lovers. Masayang sabi ni Dad pagkakita pa lang sa amin. Hi Dad. Bati agad ni Liam at niyakap pagkababa namin. Ganon din ang ginawa ko. So, how are you both? Tanong ni Dad. Perfectly fine, Dad. Sagot agad ni Liam. Binaling naman ni Dad ang atensyon kay Emily na ngayon ay nakatingin lang sa amin. So, Liam, say hi to Emily at ipakilala mo sa kanya si Amanda. Nagtama ang aming mga mata kaya ngumiti ako pero inirapan lang ako ng babae. Ang ba't maarte to? Kahit maputi siya at kitang-kitang hubog ng katawan niya dahil sa suot niyang dark blue na dress, di ko siya uurungan. Pasalamat siya naka-high-waist shorts lang ako at long sleeves na damit na pinatungan ko ng cardigan. Kung di mas angat ako, buti na lang talaga dito pinakasalan ni Liam. Wika ako sa sarili. Hi Emily, this is my beautiful wife, Amanda Navarro. Confident na pakilala sa akin ni Liam. Hello, bati ko kay Emily. Pinaalalahanan ko ang sarili ko na hindi siya pagtataasan ng kilay nang tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Hi, I'm Emily. Wika nito at ngumiti, pero alam ko na hindi totoo ang ngiti nito sa akin. Okay everyone, let's have dinner. Mommy announced. Inakbayan naman ako ni Liam nang naglalakad na kami sa dining area and I can feel the gazes of Emily from our back. So Emily, bakit hindi mo pa pala kasama sila mom at dad mo? Mommy asked pagkatapos namin kumain. Nasa Singapore po sila ngayon tita because of their quality time together. Natatawang sagot ni Emily. Ngumingiti lang kada may magsasalita isa sa kanila. So Liam, how are you? Biglang tanong ni Emily kay Liam na ubod tamis ang ngiti sa aking asawa. Napatingin ako kay Liam nang hawakan niya ang kamay ko. I'm happily contented with my life now. Especially, I have my wife beside me. Nakangiti niyang sagot habang nakatingin sa akin. Hindi agad nakapagsalita si Emily at makikita mo sa kanyang mukha na hindi niya gusto ang naging sagot ni Liam sa kanyang tanong. Napangisi na lang ako sa kanyang itsura. Nang makabawi siya, pilit siyang ngumiti at tumawa. Sweet naman, pero may I know kung paano kayo nagkakilala? Curious na tanong ni Emily. Part of our common friend. Diretsang sagot ni Liam. So, okay. Ilang months naging kayo bago kayo nagpakasal? Tanong muli ni Emily. Kainis tong babaeng to. Nangiinis ah. Ang daming tanong. Di nga namin alam kung may tinagal ba kami na 1 linggo na magkakilala bago kami nagpakasal eh. Wika ni Amanda sa sarili. Ilang months ba, honey? Tanong sa akin ni Liam. Di ko na naituloy ang aking sasabihin dahil sa may pumasok sa dining area. Good evening! Masayang bati ni Chris.
Oo, si Chris ang pumasok sa dining area na may napakalakas na boses. Natatawa na lang sila mommy at daddy. Okay lang sa kanila dahil parang tunay na anak na rin nila si Chris. Dahil nga sa mag-best friend si Liam at Chris. Chris, what brought you here? Natatawang tanong ni mommy. Kasi tita, kanina ko pa tinatawagan si Liam. Pati na rin tong si Amanda. Dahil nga may party sa bahay at invited silang dalawa. Pero dahil nga hindi sila sumasagot kaya pinuntahan ko na sila dito para sunduin. Mahabang paliwanag ni Chris. Pero hindi ko gets dahil wala naman kasi siyang sinasabi sa amin na inimbita niya kami sa party niya. Sorry pare, sabi ko naman sa'yo na maghintay ka lang eh. Natatawang saad ni Liam at tiningnan ako na makahulugan. Yung parang sumang-ayong ka na lang look. Kaya nagsalita na rin ako. Sorry Chris, pupunta pa rin naman kami eh. Hay nako kayo. O sige, you can go now. Tapos na naman tayo eh. Natatawang sabi ni Daddy. Chris, kilala mo naman siguro si Emily, di ba? Baling ni Mommy kay Emily. Yes, tita, I know her. Sagot agad ni Chris. Tita, mauna na rin po ako. Something came up po. Biglang salita ni Emily. Okay, sige. Pwede na kayong pumunta sa mga pupuntahan nyo. We're okay. Sabi ni Mommy as she stand up and gave me a warm hug and Liam too. Ganon din ang ginawa niya kay Emily, pati rin si Daddy, ganon rin ang ginawa. Thank you po ulit Mommy and Dad. Sabi ko sa kanila na makalabas na kami ng bahay. Welcome and thank you rin, she said. Sige Dad, Mom, alis na po kami. Chris, convoy na lang tayo ah. Ikaw na mauna. Sigaw ni Liam kay Chris, napasakay na ng kaniyang kotse. Sige po, tito, tita. Paalam ni Chris kila Mommy. Bye tita and tito. Thank you again for the dinner. Nakangiting sabi naman ni Emily. Pagkalabas namin ng gate, agad kong tinanong si Liam. Saan tayo pupunta? Wala naman akong alam na may party tayong pupuntahan na. Gawa-gawa ko lang yun, sabi ni Liam, pero nakatuon sa daan ang kanyang tingin. Ha? Bakit naman? Tanong ko. Sa totoo lang wala akong maisip na idea kung bakit niya yung ginawa. I know that you're not yet comfortable with her. Kaya habang kumakain, tinext ko si Chris na gawin yun. Mahabang paliwanag ni Liam. Di ko alam pero kinikilig ako sa sinabi ng aking asawa. Salamat. Tangi ko na lang sabi. Welcome. Saad naman ang binata. So, uwi na ba tayo? Tanong ko kay Liam habang nasa biyahe pa din kami. Yeah, bakit may gusto ka bang puntahan? Tanong niya sa akin na nakatingin lamang sa daan. Wala, inaantok na rin naman ako. Sabi ko saka nagtakip ng bibig dahil nahihikab ako. Nakita ko siyang napalingon sa akin at ngumisi lang. Bakit naman? Bakit? Tanong ko. Wala. Tipid na sabi niya. Ayaw nga pala, nasa na si Chris? Tanong ko. Bigla kasing wala na ang sasakyan ni Chris sa harap namin. Nasa resto bar na ulit yun. Napatango na lang ako at tinuon sa bintana ang atensyon ko. Idlip ka muna para makapagpahinga ka kahit konti. Ngumiti na lang ako kay Liam bago umayos ng upo. Dahil sa pagod at tuntok, hindi ko namalaya na nakatulog na pala ako. Honey, wake up. Nandito na tayo. Minulat ko ang aking mata at bumungad sa akin ang maamong mukha ni Liam. Baba ka na. Inalalayan niya ako makababa. Nasa side ko na pala siya. Kanina pa ba tayo? I asked while we're walking towards to the elevator. Hindi, kararating lang natin. Saad nito habang magkahawak kamay-kaming naglalakad. Kinabahan ka ba kanina? He suddenly asked. I look at him and he's looking at me too. Umiling ako. Hindi lang ako komportable. Dinampian niya ako ng halik sa noo nang makapasok na kami sa elevator. Bukas may pupuntahan tayo. Bigla niyang sabi. Saan tayo pupunta? Tanong ko. Sa designer. Napakunot ang noo ko. Bakit? Tanong ko ulit. For this coming Saturday night, di ba? May grand ball ang company. He said, looking at me. Yes, I remember. So, bakit tayo pupunta doon? Magpapagawa ka ba ng damit? No, honey. Hindi ako magpapagawa kundi ikaw, ha? Why me? May dress naman ako, ha? Saka, mahal yung mga nagpapagawa ng damit. Sabi ko. Don't worry about it, wife. I just want you to wear the perfect dress for you at the party. But, magsasalita pa sana ako pero hindi natuloy dahil hinalikan na naman ako. No buts, he said as he pulled me out of the elevator. Ilang sandali pa at nakarating na rin kami sa loob ng room namin. Tabi na kami ni Liam matulog. Yung wala ng harang dahil wala naman din naman may tutulong. Lagi na lang kami nagigising na magkayakap kaya hindi ko na hinaharangan pa. Sanay na naman ako. Pag nauna siyang magising na hahalikan niya ako sa pisngi hanggang sa magising ako.
Para na talaga kami mag-asawa. Anong oras na? Tanong ko at dahan-dahang umupo at sumandal sa headboard ng kama. 5:30 AM na. Sabi niya, aga mo naman yatang magising, kadalasan 6 ang maaga mong gising ah. Sabi ko sa kanya at humarap sa kanya na ngayon ay nakasandal na rin sa headboard ng kama. Tumawag kasi si mom at sinabi na mamaya daw lunch kakain tayo sa Navarro's restaurant. Kasama si tita, cousin ko at si Emily. Yung maarte na Emily na yun. Kung ayaw mo pumunta o kailang, sasabihin ko na lang na may pupuntahan tayo. Sabi niya na may halong pag-aalala. Umiling ako. No, okay lang. Saka dapat tayong pumunta doon. Kasi kagabi diba, umalis agad tayo. At don't worry, I'm fine. Sabi ko saka hinawakan ang pisngi ni Liam. Sure? Paninigurado niya. Sure na sure. Sabi ko saka ngumiti. Hindi ako takot harapin ang lahat. Basta't alam ko na nasa tabi ko lang si Liam. Alam ko na handa niya akong ipagtanggol sa lahat.